Okay, start to vlog. Okay, magandang araw po sa ating lahat sa Pilipinas. Umaga ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa mga pamilya ko, lalo na sa ating mga kababayan mga Pilipino, mga magigiting na Pilipino na marunong mag-analisa, may pakialam sa usaping bayan, may pakialam sa usaping politika, at nanghikaos sa kanilang mga buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atin namang mga kababayang mga OFW, sa mga mundo na roon, sa mga panig na mundo na roon, mga kababayan ko, kapwa ko OFW, magandang umaga sa inyo. Tanghali, hapon, at gabi, maganda po sa inyo. Magandang araw po sa inyo pala. Magandang araw sa inyo lahat. Sana ipagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Sama kayo na roon. Sana ang bawat hanap buhay natin ay patuloy niyang bigyan ng biyaya. At pag tayo ay pag-aingatan, ilayo sa mga homesick na mangyayari sa ating buhay. Sapagkat tayo malayo sa ating mga pamilya. So ito na nga ating pag-usapan mga kabayan, mga kapinas. Bago ang lahat, magpakilala muna po ako sa inyo. Ako po ang inyong munting channel, Bangon Pilipinas, #Team Philippine Supporter. Bakit Philippine Supporters? O bakit Bangon Pilipinas? Sapagkat ako, ay umaasa pa rin na makakabangon ng ating bansa sa natatamo niyang mga kahirapan ngayon at patuloy ng pagbagsak ng ating ekonomiya, patuloy ng pagbulusok ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, ay umaasa pa rin ako na tayo'y makakabangon muli. Kaya nga, Bangon Pilipinas, #Team Philippine Supporters. Baka tayo ay wala tayong kinikilingan. Wala tayong kinikilingan na mga vloggers or mga politiko, kundi ang ating hangarin, ang mapabuti ang ating mga kababayan na mga Pilipinong mahihirap. Sapagkat tayo'y mga Pilipino, dapat tayo magkaisa. At ito na nga ating topic ngayon, mga kababayan, mga kapinas. Itong patuloy na panggigipit nila sa Kingdom of Jesus Christ, kung saan ay talaga namang masasabi ko, labis-labis na ang kanilang mga panggigipit at alipusta sa kanila. At siyempre itong nangyari sa ating bayan ngayon, kung saan sa gitna ng Luzon, talaga mang inatikabo ng trahedya dahil sa bagyong Corina. Kung isipin natin, yung bagyo na yon, hindi naman talaga nakalagay sa pag-asa na super typhoon pala yun. So, dyan pa lang, makikita natin kung ano ang ganti ng Diyos sa ating pamahalaan. Kaya ito, message ko to sa ating Presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na sana bawiin mo na yung pera na 10 million at 1 million sa mga buhay ng mga tao
lalo na sa buhay ni Pastor Kibuloy, sapagkat yan ay pastor yan, alagad ng Panginoon yan. Sana, bawiin mo na yon para matapos na tong pagigipit nyo sa kanila. Inuulit ko, sa nakarang video ko, nandun yung mga hinaing nila. Even though wala silang sinasabi sapagkat nga ang Kingdom of Jesus Christ, naniwala ako na sila ay tao talaga na may takot sa kastigo ng Diyos. Even tayo, takot din tayo na kastiguhin tayo ng Diyos, even hindi tayo mga membro ng KOGC. At huwag niyo naman sana sabihin na KOGC lang maliligtas, hindi naman siguro. Ang sa atin lang ito, ang mga panggigipit lang ng ating gobyerno sa kanila. Sapagkat nga, itong patuloy na pagbabantay nyo dyan sa Davao City, sa harapan ng kanilang central o silang kingdom na mga pulis, na isang katutak na pulis na naman ang nandyan para bantayan kung pupunta ba dyan ang hinahanap ng tao na suspect nila marahil or tinatawag ng puganti na nga, hindi pa nga nakakasuhan, hindi pa nga verdict, ngunit tinuring lang puganti. Lagi kong sinasabi, tinatanong ko lagi sa ating presidente yan, ano ba si Kibuloy? Banta ba sa seguridad ng bayan? Bakit nyo pinagbili ang kanyang buhay? Banta ba ng seguridad ng bayan ang mga kasamahan nito? Sapagkat sila ay Pilipino din. At yung trahedya na nangyari sa Luzon, pabala na niya sa iyo, Mr. President, na ibig sabihin niyan, kasi according sa Pag-asa, ang nakita lang nila is normal na bagyo lang. Ngunit nung dumating yung habagat, bagyo, sinamahalang habagat, ay nagkaganon na nga ang nangyari sa ating bayan. Hindi niyo pa ba naintindihan yan, ang mensahe dyan ng Panginoon Diyos? Ang ibig sabihin lang yan, huwag mong apihin ang mga alagad ng Diyos. Sapagkat pastor yan, sa lahat ng pastor na kilala ko ako, nakasubaybay naman din ako sa mga religious. Even though hindi naman tayo nagpamimembro, ngunit nakasubaybay tayo sa mga programa nila kung ano talaga ang mga pakay nila sa mga bawat membro na nahikayat nila. At itong KOGC lamang ang nakita kong masasabi kong isa silang generous na tao talaga. Kumbaga, continue ang kanilang kabaitan sa kanilang sarili, sa pagsilbi, sa larangan ng pagsilbi, sa kanilang mga ari-arian, sa kanilang kasamahan, or hindi man lang kasamahan. Ito lang isipin natin mga kabayan. Ang KOGC, may eskwelahan yan sila. Yan yung tinatawag na GMC, Jose Maria College. At sa pagkakalam ko dyan, sapagkat ako may kasama rin naman na taga-membro ng KOGC, ang sinasabi nga niya, ang eskwela na yan, ang mga nag-aaral dyan, ay hindi naman talaga pure na mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Kumbaga, 30-70 ang nag-aral dyan. Ibig sabihin, ang 30, yun yung mga membro ng
membro nila na mga taga-QGC. Ang 70, yun yung mga non-member nila na nag-aral dyan na without pay. Hindi sila nagbabayad ng tuition, mga scholar sila ng Kingdom of Jesus Christ o ng GMC kasi nga gusto nga ng kanilang grupo o kanilang relihiyon na makatulong sila sa mga kababayan nating mahirap na hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Dapat ang ating gobyerno, Mr. President, dapat natutuwa ka dyan sa patakaran nilang yan. As long as, according sa membro dyan na kasama ko, as long as na nakuha ng bata ang kanilang school standard, pumasa sila doon, libre ang pag-aral nila, pati pagkain nila, libre damit, school supplies, libre. Kung hindi ka man titira doon, ay hinahatid ka pa lang kanilang mga bus, school bus para mahatid ka ng mapayapa kung saan ka man umuwi. So dapat, yan palang dapat, Mr. President, ipagmalaki na natin yan. Ipagmalaki na sana natin yan na may isang Pilipinong tumayo, may isang relihiyon na tumayo na nagbigay ng pag-asa ng ating bayan upang makatulong balang araw sa ating bansa. So ito ngayon sila. Ang QGC, hindi sila basta lang generous. Although generous sila, hinubog sila ng kanilang pastor, ni Pastor Kibuloy, hinubog sila, binago ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pananaw. Kasi ang unahin dyan, ang pagbabago dyan, ang kanilang paniniwala. Binago ng kanilang pastor, hinubog sila sa magandang pamamaraan, magandang ugali, o attitude, kung paano makamit yung sinasabi lang generous. So ang KGC, wala sa, kasi nakikita natin araw-araw sa kanilang mga binabalita At hindi lang sa basta sa balita. Even do ang kanilang may mga membro naman sila dito din, OFW din, na nakakausap ko din. Nakikita ko ang kanilang pamamaraan dyan, ang kanilang mga patakaran dyan, ay isa talagang generous. In one word, authentic. Kasi nga, madaling magsalita Madaling magsalita, madaling magpakabait. Isang araw, 2 araw, o 3 araw. Madaling magpakabait sa mga ganong araw. Ngunit kung continuous ang inyong magpakabait ka, ay malabo mangyari sa isang Pilipino kung wala kang sapat na pananampalataya. Yun ang totoo dyan. So nakikita natin sa kanilang mga pag-aari dyan, masasabi kong zero corruption. Kasi kung ibihira lang kasi ng reliyon tayo, nagbata naman din tayo sa anong klase pananampalataya, kaya nga tayo, lagataw kasi tayo alam niyo yung lagataw, yung nagalag kasi ako. Ako yung tao na mula 14 years old, naglagalag na, nakipaglaban na sa buhay para lang mabigyan ng magandang buhay ang aking mga pamilya. So nakita ko yung kanya-kanyang relihiyon. Ang nakita ko sa KGC, even though hindi naman ako nila non-member, hindi naman ako nila member, non-member naman ako. Ngunit, ang nakita ko sa kanila, authentic talaga. Zero corruption, kumbaga. Kasi ang mga donation dyan, once na ikaw
ikaw ang pastor at nakita mo ganun karami ang donation mo, maate mo talaga na magpakasarap sa buhay mo. Ngunit, ang nakita natin sa kanila ay ang kanilang pagka-zero corruption talaga. Bakit ko nasabing zero corruption sila? Kung hindi sila zero corruption, gaganda ba ng lilinis ba ng pinakamalinis? Gaganda ba ng pinakamaganda ang bawat lugar nila, ang bawat property nila? Even though hindi pa tayo nakarating ng kanilang lugar, yung tinatawag lang Glory Mountain, Tamayong, Kingdom nila, o yung sasamal daw nila, even though di pa tayo nakarating dyan, ngunit sa nakita natin sa mga video nila, ay talagang masabi kong first class ang kanilang mga ari-arian dyan. So kung hindi sila authentic, hindi sila generous, gaganda ba ng gano'n ang kanilang lugar? Tingnan mo Pilipinas, hindi authentic, hindi generous. O tingnan mo, tata ng basura. Kaya itong sinasabi ko, ito paghimok lang ito sa puso mo, Mr. President, na naway baguhin mo ng desisyon mo patungkol niya kay Pastor Kibuloy. Sapagkat winarningan ka na ng ating Panginoong Diyos. Yung pagbaha na yan sa gitna ng Luzon ay hindi yan simpleng trahedya. Masasabi kong kulang na lang halintulad sa nung Yolanda. Dahil dyan sa panggigipit nyo sa Kingdom of Jesus Christ, binigyan tayo ng pagsubok ng Panginoon. Okay lang sana kung ang binigyan ng Panginoon ng pagsubok, ikaw lang sana o ang pamilya mo. Ay kaso, damay ang ating buong mga kababayan. Hindi naman po pwedeng bigyan ng Panginoon ng pagsubok ang isang bansa sapagkat yan ay pag-gising yan sa iyo. Ang pag-gising yan sa iyo para kung paano mo imaniho ang bansa na hinahawakan mo. Sa ginawa mo kasing ito, Mr. President, sa patuloy mong panggigipit sa kanila, tila bagang tinuturuan mo ang mga Pilipino kung paano lumaban sa pamahalaan mo. Huwag nating isipin sana porket mga generous yung mga tao dyan sa Kingdom of Jesus Christ ay wala nang katapusan ang kanilang pagka-generous. Gaano mang kabait ang isang tao, once na masagad mo, ahawak ng armas yan para lang maipaglaban niya ang kanilang mga karapatan. Kung sa authentic sila. In one word, authentic sila. Ngunit, pag sinagad mo yan, ang kanilang pasensya, ay masasabi kong gagawa ng dahas yan para lang may paglaban ang kanilang mga pinagpaguran. At isa lang nakikita ko dito. Ang nakikita ko dito, ang pagiging inggitiro ninyo sa Kingdom of Jesus Christ. Sapagkat ang Kingdom of Jesus Christ ay talaga namang maganda, masabi kong pinakamagandang lugar. Tapos, kayo naman, silaw na silaw kayo sa pera na hinahawakan nila. Gusto nyong i-freeze ang kanilang mga account. Yan ang pakay nyo dyan eh. Gusto nyong i-freeze ang kanilang mga ari-arian para makuha ng gobyerno. Ngunit, ito Mr. President,
sinasabi ko sa inyo, hindi kahit na even though wala tayong alam sa batas, hindi man tayo abogado o hindi man tayo tapos talaga ng mataas na antas ng pinag-aralan, ngunit simpleng analisa lang ito, simpleng pag-analisa. Hindi nyo makukuha niya, mapipres yung mga ari-arian ng QGC sapagkat yan ay mga nagbabayad din ng tax yan sa inyo o sa ating gobyerno. Kaya nga sabi ko, Pilipino sila. At ang Pilipino, walang Pilipino na hindi nakapag-ambag sa ating bansa. Even though religious sila at ang reliyon, according sa batas daw lang, hindi ko man nabasa, hindi nagbabayad ng tax. Exempted sila sa tax. Pero ang kanilang ari-arian dyan ay puro nakadokumento yan according sa batas ng Pilipinas. So, ibig sabihin, once na nakadokumento lahat ng pag-ari-arian nila dyan, ibig sabihin, automatically, nagbayad sila ng tax sa ating gobyerno. So bakit nyo kinakailangang o patuloy na gipitin ninyo ang relihiyon na yan? Instead na ipagmalaki mo, sabi ko nga, dapat ipagmalaki mo na may isang kibuloy na natao sa mundong ito na may malasakit, may pagmamahal sa kanyang sariling bayan na sinilangan. Sino bang pastor na kilala mo na tumulong sa bayan? Sino bang mga pastor sa Pilipinas na bukal sa kanyang kalooban kung paano tumulong sa bayan? Sapagkat ako, sa nakikita ko lang, sabi ko nga, nagsusubaybay naman din tayo sa mga pangyayari sa ating bansa. Kaya nga ang channel ko, Bangon Pilipinas, #Team Philippine Supporters. Ibig sabihin, nagsusubaybay ako sa mga pangyayari sa ating bansa. So, meaning nito, ang mga tumutulong sa ating bayan, alam ko kung sino-sino na mga grupo na yon ang tumutulong ng totoo na may pagmalasakit sa ating bayang Pilipinas. Ang Katoliko, malaking relihiyon yan. Ngunit, hindi pa rin nila nagagawang tumulong ng walang kapalit sa ating bansa. Yun ang totoo dyan. Kumbaga, business pa rin. Ngunit, ang Kingdom of Jesus Christ, even though hindi ako member ng Kingdom of Jesus Christ, pero nakikita ko lang kung gaano sila ka-authentic. Sabi ko nga, in one word, authentic sila. Kasi ang pagtulong nila sa bayan ay bukal sa kanilang kalooban. Continuous, kumbaga. Gusto nyo isa-isahin ko kung ano mga naitulong nila sa bayan? Noong pagpasuko ng mga rebelde, ang pagtayo ng Isiminay, ng laban kasama ang bayan. Sinong natumulong sa pumunta sa mga kabundukan para lang hikayatin ang mga rebelde na mga kasamahan ni Ka-Eric para magbalik loob sa gobyerno? Sinong tumulong? May Katoliko ba? May Muslim ba? May born again ba? May Malacanang ba na sumama doon para hikayatin yung mga rebelde na nabulag sa kanilang paniniwala sa ating gobyerno? Diba Isiminay lang, Kingdom of Jesus Christ lang, ang sumugod sa mga kabundukan na yon para mapababa sila
para magbalik loob sa gobyerno. Hindi mo ba ikakatuwa yun, Mr. President? Sinong tumulong sa mga nasalanta ng mga trahedya sa ating bansa? Sa panahon ni Pangulong Duterte, kung hindi ako nagkakamali, ang Kingdom of Jesus Christ, baldi-baldi ang pinambibigay nila yan sa mga kababayan nating Pilipino na naghihikaos dahil sa mga trahedya na nangyari sa ating bansa. Kung hindi nyo sana ginipit ang Kingdom of Jesus Christ, lalo ng kanilang pastor, ay sana ang nangyari sa baha sa Luzon, sana madaling araw pa lang nandoon na sanang isiminay, tumulong na sana yan sila. Kaya nga, sabi ko nga, dapat mong ipagmalaki na may isang Pilipinong tumayo para tulungan ang ating bansa. Wala namang silang hangarin, lalo na si Kibuloy, wala naman siyang hangarin na maging presidente o karibalin ka sa inyong panunungkulan sa gobyerno. Ang nais lang naman sana niya ang matulungan na maiahon ang ating mga kababayan mula sa lugmok na kahirapan. Disin sana itong mga pagtaas ng presyo, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbagsak ng ating ekonomiya, disin sana ang Kingdom of Jesus Christ, kahit papaano sana, nakatulong sana niya mga yan. Sapagkat yung mga yan, may mga palayan din sana yan. Malawak ang kanilang mga pag-ari-arian ng mga palayan, ng mga mais, ng mga sarit-samot na mga kamuting kahoy o ubi, ay disin sana, nakatulong sana sila sa pag-angat ng ating bansa, ng ating ekonomiya. Ang ginawa ninyo, ginipit ninyo, naniwala kayo sa mga binibintang ni Hontiveros. Ay di ito nangyari, binigyan kayo ng babala ng Panginoon Diyos sa ating bansa. Yan bang sinasabi mong unity? Dapat sana, Mr. President, tinimbang mo sana, ay hindi na ako magbibigay ng payo sa iyo. Kasi marami na akong payo sa iyo na binigay mula pa sa patakarang ama mo, ng ina mo, hanggang sa kasalukuyan. Hindi mo naman din pinapansin, kaya hindi na ako magbibigay ng payo sa iyo pala. Ang sa akin lang dito, sana magising ka na. Yun lang. At sana, tuparin mo na ang sinasabi mong sa suna mo noon na sabi mo, continue ang one on drug. Sa anong pamaraan? At yung sinasabi mong ni-report mo sa amin ng mga Pilipino nung huli mong suna na 5,500 blood control project na sabi mo tapos na, ginagamit na. Kung ginagamit yun, at yung kung totoo yun, bakit bumaha ang Metro Manila ng ganong kalalim tubig? At take note, pinaglaruan mo pa ang aming mga kababayang Pilipino sa baha. Inuulit ko, bakit ko nasabi pinaglaruan ninyo? Ikaw at ang DILG Secretary nakasakay sa at mga media, mga alipures mo, nakasakay sa isang truck sa gitna ng kalsada na ang tubig umabot sa ibabaw ng gulong ng iyong truck. So meaning, pagdating sa tao nun, pabaywang ang tubig. Pero pinalusob mo ang mga kababayan mo, ang mga kawawang Pilipino, pinalusob mo sa baha, papunta sa inyong truck para lang makatikim ng ayuda na dala-dala ninyo. At ikaw, pakaway-kaway naman sa kanila.
Hindi ba papaglalaro yun? Kung matino kang tao, bakit mo naman gagawin yun? Na may tint naman kayo. Ba't hindi kayo tumisti dito sa isang tint? Sa mababaw na tubig. At doon mo pinapunta mga tao at gusto mong mamigay ng ayuda. Meaning, pinaglaruan mo talaga mga Pilipino. Nasa tamang pag-isip ka ba nung ginawa mo na yon? At kinakatawa mo pa? Tuwang-tuwa ka pa? Bakit kung sabihin tuwang-tuwa ka pa? Pakaway-kaway ka sa mga tao na nakatingin sa'yo eh. Hindi mo alam yung mga Pilipino nakatingin sa'yo, nagagalit na yon, sapagkat pinalusob mo nga ang mga tao sa baha. Paano kung may kleptopyrosis yun? Ay di namatay yung mga yon? Napakawalang awa mo naman sa aming mga Pilipino, Mr. President. Hindi yan ang ugali ng Marcos na nakikita ko eh. Daig mo pa si Hitler. Balik tayo dito sa pangigipit niyo sa Kingdom of Jesus Christ. Yung mga pulis na nagbantay dyan sa harapan ng kingdom nila sa Davao City. Okay naman yan. Okay yan. Sa tingin ko okay yan kung ganun karaming mga pulis dyan na nagbabantay. Sapagkat nga, sabi ko nga sa nakarang video ko, baka nga iniingatan nyo lang din sila ng ating mga kapulisan o ni Chief PNP Marbel at ni Secretary Abalos. Iniingatan lang din nila na baka lang ito, analisa lang ito. Baka nga naman lusubin ng mga kalaban ng gobyerno ang kanilang lugar at hagisan ng Granada. So ang pagbibintangan talaga automatically walang iba kundi ang gobyerno. Okay yan. Kasi ano yan, for the safety yan. Ang hindi okay, itong mga pulis na pinadala ninyo, na mga kawawang pulis na nandyan, na nagbabantay, once nakausapin sila ng mga tao dyan sa Kingdom of Jesus Christ, ay wala pala silang mga nameplate sa kanilang mga uniforme. So ang tanong dyan, tanong ito, Mr. President, baka naman kasuha mo ko ng libel, nagtatanong lang ako. Ano ang purpose nyo? Bakit walang mga nameplate ang mga kapulisan na nagbabantay dyan? Pag kami mga sibilyan ang nagsuot ng uniforme o kahit na pantaas lang na patig, na sinasabing patig, inuhuli nga ng mga pulis kasi bawal. Baka pagkamalan. Tapos sila, pinagbabantay nyo, inasay nyo dyan, wala mga nameplate. Okay lang sa inyo yan. Hindi man kami gusto magbintang ng mga, again ha, sinasabi ko, I am not member of Kingdom of Jesus Christ. Pero, bilang Pilipino, may karapatan naman din siguro ako para magkomento. Kasi mga Pilipino yung mga yan nasa mga kingdom netizen. Mga kawawang Pilipino din yan na katulad ko. So, sana naman itong video kong ito ay maunawaan ninyo, Mr. President. Alam ko na itong video ito ay makakarating sa'yo. At ito'y mapapakinggan mo talaga ito. Kasi wala namang video ng mga vlogger na hindi nakarating sa'yo. Lahat naman ay nakakarating sa'yo. Hawak nyo ang DCT, natural, makakarating talaga sa'yo. So ito nga, ano ang pakay ng mga pinadala ninyo dyan? Chief PNP Marbel, Mr. Secretary Abalos,
Anong pakay ng mga pulis na pinadala niyo dyan? At kayo naman ang mga pulis dyan na nagbabantay sa labas ng Kingdom of Jesus Christ, sa kanilang kingdom dyan. Ito naman po ang panawagan ko sa inyo. Sir, mga sir, alahanin ninyo. Ultimo, sombrero ninyo, medyas ninyo, ay Pilipino po yan ang bumili dyan sa inyo. Gastos po yan ng kami mga Pilipino po ang gumastos ng inyong mga medyas. Even sipilyo ninyo, even toothpaste ninyo, even toothpick ninyo, gastos po ng Pilipino yan. Kaya sana naman, kung alam nyo mali ang pinagawa sa inyo, mga sir, mga magigiting naming mga kapulisan nagbabantay sa amin, sana po maghulis dili kayo, magdalawang isip po kayo kung susunod ba kayo o hindi. Kung nakabatas ba yung inutos nila sa inyo o hindi. Sapagkat kayo, may mga tungkulin kayo na mga sinumpaan bago kayo naging pulis. Alam po namin mga sir na hindi kayo namin kalaban. Hindi kayo kalaban ng Pilipino. Ngunit ang inyong mga pinanggagawa, tila bagang panglabag na sa karapatan ng pantao. So ito ang sinasabi ko na huwag nating hayaan na mababoy masyado ang ating mga kababayan. Huwag niyo sagarin sana, Mr. President, ang pasensya ng mga taga-KOJC. Sapagkat pag yan sila naubusan ng pasensya, baka ultimong kababayan niya humawak ng baril at lumaban sa gobyerno. Gugustuhin niyo ba yon? Kumbaga, tinutulak niyo sila para maging rebuilde. Yun ang lumalabas eh. Yun ang lumalabas sa tawas. Kasi kung hindi nyo iurong yan, ang inyong panggigipit yan sa kanila, ay ganun taga mangyari yan. Kahit gaano yan sa kabait, ay maubusan ng bait yan. Sapagkat takot na sila. Kumbaga, nervyos na sila sa tuwing makikita nilang may mga pulis dyan sa labas ng kanilang mga bakuran, ay nervyos na sila. Sapagkat nagkatruma na nga sila sa nangyari nung nakaraang buwan na kung paano nyo pinalusob ang kanilang mga property. Masisisi ba natin sila pag dumating ang panahon na magsihawak na yan ng mga armas para lumaban sa gobyerno? Masisisi ba namin sila? Siyempre, sisi namin ikaw. Kasi ikaw nagturo sa kanila eh. Itong ginagawa mo sa kanila, panggigipit sa kanila, tinuturoan mo sila kung paano sila maglumaban sa iyo. Paano lumaban sila sa gobyerno. Impact, alam naman namin na wala kaming kalaban-laban sa gobyerno. Sino ba naman para lumaban sa gobyerno? Pero kung sagarin mo ang kanilang kabaitan, ay mangyayari talaga yan. Kaya sana naman, magkaisa tayo mga Pilipino. Kaya nga tayo tinawag na Pilipino eh. Kasi may mga tayo, may mga sariling analisa tayo. May demokrasya tayo sa bansa natin. So wag naman na sana nating apihin masyado ang ating mga kababayan. Kasi mga Pilipino din yan. Katulad mo rin na Pilipino. Wag mo naman sana silang gantihan. Wag kami mga Pilipino ang gantihan mo sa mga nangyari sa mga nakaraan. Sapagkat kami ng mga Pilipino, wala kaming kinalaman sa mga pinanggagawa ng mga kalaban ninyo sa politika ng mga hindi ka pa presidente. So bakit sila ang pinag-initan ninyo? Bakit sila ang ginigipit ninyo? Gipitin nyo mga rebelde, wag sila. Kasi ang mga rebelde, yan ang totoong kalaban ng gobyerno, hindi naman ang Kingdom of Jesus Christ. Tingnan mo, hindi magtatagal.
may trahedya naman darating sa bansa natin pag hindi mo tinigilan yung mga membro ng TOGC. Eh sila mananampalataya sila eh. Makadiyos yan sila eh. Kumbaga, mga reliyosong tao yan sila. Tapos gigipitin ninyo. So muli mga kabayan, hanggang dito lang muna ating video. At muli, magandang araw sa inyo at magandang umaga. Sana pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Babus!